Obey them that have the rule over you and submit yourselves. Dapat ang pagsunod natin, may pagpapasakop, hindi yung laban sa kalooban. Di ba? So kaya napakatamis makita na ang mga mananampalataya marunong rumespeto sa pastor. Opo. At pag pinag-usapan natin yung respeto sa pastor, mga kapatid, hindi ka panipaniwalang respetado mo ang pastor mo kung lapastangan ka sa asawa niya. Kung wala kang galang sa asawa niya. Kung wala kang paglingap doon sa mga anak niya. Hindi po pwede. Hindi mo po pwedeng ihiwalay ang asawa at ang pamilya ng pastor sa kanya. Kung respetado nyo ang pastor nyo, dapat respetado nyo rin ang pamilya niya. Yan po ang problema. May mga members, kung di ba, parang hapon, pagka pastor ang kausap niya, pero pagka asawa, Yung iba nga, pagka nakatalikod yung pastor, dahil medyo may kulit yung anak, pagka nakatalikod, kulit mo talaga. Akala mo ngayon anak ka ni pastor, ha? Mga kapatid, dapat alam nyo kung gaano kalaki ang sakripisyo ng asawa at ng mga anak ng pastor. Yes. So if you really appreciate the man of God, you should realize that. Matindi ang sakripisyo ng asawa ng pastor. Kaya nga, sobrang tinetreasure ko po yung wife ko eh. Ibang klase yung pusong ibinigay ng Panginoon sa kanya. Yung kanyang love, yung kanyang understanding, yung kanyang consideration. Grabe po talaga pagdating sa ministry. And you know what? Natutuwa naman ako na yung mga members, hindi lang birthday ko, naaalala nila. Hindi lang okasyon ko, naaalala nila. Naaalala rin nila ang okasyon ng wife ko. At alam nyo, eto, may kwento ko lang. Si Pastor Poy eh. Ayoko sana ikwento dahil nandito siya eh. Pwede bang umalis ka muna, Pastor Poy? Ito po kasi yung isa sa miyembro naming mainitin ang ulo. Yung pagka may naramdamang may gusto yung pastor, yung mag-asawang yan, magugulat ka na lang, di-deliver na doon sa bahay. Sila yung tipong hindi nangihinayang. Mga kapatid, alam nyo po, pwede kang nagbibigay, pero hindi po yung bigay eh. Yung pagkilala nila, yung respeto nila, ibang klase. Alam nyo po, one time, nagulat po ako, sorpresa dapat sa akin yun. Pero alam nyo, pagka minsan sorpresa, hindi na po maisurpresa dahil ikaw mismo magbibigay, eager ka, excited ka eh. Sabi niya, Bishop, di ba gustong-gusto niyo po yung watch? Binili nila ako ng Omega watch. Ay, grabe po. Ang totoo nun, di ba? Ang ganda ng bati nila eh. Magandang Omega po, di ba? Imbis na magandang umaga po, magandang Omega po. Pagdating ko doon sa office, naku, dituwang-tuwa ako kasi sa totoo lang po, hindi ko po kayang bumili ng mga ganyan. Yung natutuwa lang ako pagka nasa mall, punta ka sa patusan, punta ka ng mga, yun lang, di ba? Parang window shopping lang. And then pagka nagka-chance, shopping. Di ba? Shopping pala, shopping. Sorry. Mali lang spelling. Ay, umaga, punta po sila. Di syempre, excited sila. Dala nila Omega, mga minamahal. Naku, pambira, nanginginig pa ako, binubuksan ko ganyan. Pagbukas ko, pambabae yung na-order nila. Magaling naman ton si Ate Milet. Alam nyo, sabi ni Ate Milet, Bishop, natatandaan namin yun sabi nyo, di ba? Na kapag kayo niregaluhan, masaya kayo. Pero pagka yung asawa nyo niregaluhan, doble yung saya nyo. Di yan, doble ang saya nyo. Wala na ako nagawa, di dinoble ko na yung saya ko, di ba? Siyempre, nasabi ko na yun di ba? Pinanindigan ko na doble na saya ko. Sabi niya, di ba, Bishop, pagka nagka-chance, sabi ko, hindi. Yung ginawa niyo yung asawa ko ng ganun, hindi niyo lang alam kung gaano ang impact sa kanya na magiging dahilan para lalong maging considerate siya sa hirap ng pagtatrabaho ng pastor. Mga kapatid, huwag niyong babaliwalain at huwag niyo pong hindi irerespeto ang asawa ng pastor na mas marami pang pagluha, na mas maraming sakripisyo, na mas maraming hirap, mga kapatid, na ang naglulungkot, hindi po napapansin yan. Pero yung puso ng isang asawa ng pastor, hindi biro yan.